Bago natin simulan ng kwento, may itatanong ako sa inyo mga kapansit. Anong paborito niyong ulam? Adobo ba? Kare-kare? Nilaga? Bulalo? Sisig? Bopis? Minudo? Kaldereta? Afritada? Liempo? Ano? Comment down below nga po dyan. Ako kasi sa totoo lang, ang paborito ko pong ulam ay sinigang. Kahit sinong nagluto niyan, nanay ko, tatay ko, lola ko, karinderya o mga restaurant, basta sinigang, mapaisda, baboy, manok o kahit baka. Basta sinigang, kakainin ko yan. Pero hindi ko lubos akalain, Sir Paul, na yung pinakapaborito ko palang ulam sa lahat ay ang maglalagay pala sa akin sa isang kapahamakan. Hello, Sir Paul. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Johnny. First time ko po yan. Hindi ko nasasabihin ang aking apelyido. Nangyari po ito mahigit 2 dekada na po ang nakakaraan. Kolehiyo po ako noon. Binatang binata pa at sa mga magulang ko pa noon ako nakatira. Ngayon kasi may pamilya na po ako at medyo nagkakaedad na rin po. Anyway, heto na nga. Taga-Bataan po ako, pero hindi ko nasasabihin kung saan banda sa Bataan. Basta, marami pong factory ng gasolina rito. Bahala na kayo manghula. Pero yung lugar po namin, hindi naman po malapit doon. Medyo liblib po na baryo yung amin. Paakit po ng bundok. Ngunit kahit liblib na po, marami pong tao doon sa lugar namin. Maraming mga bahay. Kumbaga malaking barangay po, malaking baryo. Masaya po ang lugar namin na yun. Marami akong kaibigan doon. Noong mga panahon po na ito, bakasyon ko po noon. Katatapos lang po ng first year college ko noon. Kumbaga tutungtong na ako ng second year college. At dahil bakasyon naman, umuwi po ako sa amin. Sa Manila kasi ako nag-aaral noon. Kumbaga nagdo-dorm-dorm lang. Namiss ko ang umuwi sa amin. Namiss ko yung may magluluto. Hihilata ka lang, manonood ang TV, sa hapon magbabasketball. Ganyan lang kasi ang gawain ko noong high school pa ako. Ngunit syempre dahil college na nga, nagbago na. Tapos sa Manila pa nga ako. Noong nandun po ako sa Bataan, doon po sa may kalye namin, nabalitaan ko po na may bagong lipat. Nagulat nga ako kasi narinig ko sa pinag-uusapan po ng nanay ko at ng mga kamarites niya, isang dalaga raw po ito. At ang dalaga daw po na iyon, kaidaran ko lamang. Nagtaka naman ako kasi sa dami ng lugar sa may Bataan, bakit doon pa talaga siya lilipat? Ako naman sa totoo lang, wala akong pakailam. Napaisip lang. Ngunit nagbago yun mula nang makita ko ang dalaga. Hapon po nun. Katatapos ko lang po magbasketball. Papauwi na ako nito sa amin. Nang mapadaan po ko doon sa bahay ng nasabing bagong lipat. Nakita kong nagwawalis ito sa bakuran niya. Totoo nga po ang sabi-sabi nila. Batang-bata pa ito. Ngunit, hindi ko inaasahan na napakaganda po ng dalagang yon. As in magandang maganda. Matangkad po akong tao 5'8" po ako. Pero, yung dalaga po, siguro mga 5'5". Matangkad na yun para sa babae Maputi, makinis, mahaba ang buhok. Basta, ang ganda. Ganun na ganun pa naman yung tipo ko. At noong mga time pa naman na yun, single ako. Ready to mingle. Isa lang ang naglalaro sa isipan ko noon. What if makipagkilala kaya ako sa dalaga? Pagkadaan ko po doon sa harapan niya, sinadya ko pong pagulungin ang bola ko doon sa bakuran niya. Ay, nako, sorry miss. Heto. Inabot niya sa akin ang bola. Kapag harap-harapan, mas maganda po ang dalaga. Para po siyang nagliliwanag. Salamat. Ikaw ba yung bago rito? Oo. Ganun ba? Anong pangalan mo? Hindi. Ako pala si Johnny. Ako si Ganggang. Tag-dyan lang ako sa kabila. Yung anak ako ni Aling Nena. Si Aling Nena? Nakilala ko na siya.
Nako, marites talaga yung nanay ko, pagpasensyahan mo na. Sige, mauna na ako Sige. Mula po nun, Sir Paul, palagi na akong dumadaan doon sa tapat ng bahay ni Ganggang. Minsan hindi ko siya nakikita, minsan nakikita ko. At kapag ganoon, syempre binabati ko siya. Hi, hello, ganito ganyan. Kapag nagluluto ng ulam ang nanay, agad ako nagdadala sa kanya. Kunyari pinapadala ni nanay, pero ang totoo, hindi. Kumbaga, mema-mema lang ba? Dahil po sa pagganon-ganon ko, unti-unti po, nakaklose ko po itong si Ganggang. May mga pagkakataon pa nga na pinapapasok niya ako sa kanila. Inaalok niya ako ng inumin, makakain. Basta, kung ano-ano minsan ang pinag-uusapan namin. Palagay ko nga, parang trip din ata ako ng babaeng yun. Hanggang isang araw po, nagkasalubong po kami ni Ganggang sa may palengke. Inutusan kasi ako nito ng nanay ko. Uy Gang, ginagawa mo rito? Namimili. Ikaw? Inutusan kasi ako ni nanay. Ganun ba? Gusto mo bang kumain mamaya sa bahay? Syempre naman. Tatanggi pa ba ako? Bakit? Ano bang meron? Birthday ko kasi. Birthday mo? Happy birthday. Naku, sorry, hindi ko alam. Ano ka ba? Ayos lang. Punta ka mamaya? Magluluto ako ng sinigang. Iyon lang ang kaya kong ihanda eh. Hindi. Ayos lang. Tama-tama. Paborito ko ang sinigang. Mamaya, pupunta ako sa inyo. Buti sinabi mo. Diyos ko. Pero iiwan muna kita ngayon ha. Kasi kailangan ni nanay itong pinapabili sa akin eh. May mga bisita kasi kami. Pero mamaya, kita tayo sa inyo ha. Tuwang-tuwa ko nun, Sir Paul. Birthday pala ng babaeng crush ko. Aba, dapat magpa-pogi points. Madali kong inuwi yung pinapabili sa akin ng nanay. Tapos bumalik ako sa mga pamilihan. Bumili ako ng cake, ng teddy bear, chocolates. Siyempre pati bulaklak. Pagbalik ko nga maghahapon na. Tapos, gumayak na kaagad ako. Sinuot ko yung pangbitawan ko. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, naglalakad na ako papunta doon sa bahay ni Ganggang. Sakto nga, may nadaanan akong puno ng kalamansi ng kapitbahay namin. Hutok na hutok sa bunga, ang lalaki pa. Hindi naman ako nagdalawang isip, pumitas kaagad ako. Paborito ko kasi ang kalamansi at naisip ko, sinigang ang iluluto ni Ganggang. What if wala siyang kalamansi para sa patis? Awit yun para. Maigi ng ready. Maya-maya, nakarating na rin po ako doon sa bahay ni Ganggang. Pinapasok naman niya ako. Ang ganda-ganda niya. Tuwang-tuwa naman siya sa mga binigay ko. Naku, nag-abala ka pa. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Ayos lang yan. Basta para sa'yo. Mabuti pa kumain na tayo. Nakakahiya at sinigang lang yung niluto ko. Ano ka ba? Basta ikaw yung naghanda, ayos lang. Nagpunta na ako doon sa loob. Dumiretso kami sa pagkainan. Si Ganggang naman, aligagang-aligaga sa pagsaserve ng mga pagkain. Tuwang-tuwa nga ako kasi asikasong-asikaso ko. Hinainay niya ako ng kanin. Tapos, nilabas niya na po ang sinigang niya. Sinigang na baboy pala ito. Sa amoy pa lang at sa itsura, mukhang masarap na ang pagkakaluto. Naglabas na rin po siya ng plato at mga kubyertos. Ngunit, parang may kulang. Walang kalamansi pati sili. Mauna ka nang kumain. Saglit lang. May bibili lang ako. Hindi na. Sabay na tayo. Mauna ka na. Bisita kita eh. Saglit lang talaga ako. Yelo lang. Para sa soft drinks. Sige. Susubo lang ako pero babagalan ko ah. Kumakalam na kasi sigmura ko eh. Kanina pa kasing almusal yung huli kong kain eh. Na-excite kasi ako sa pagpunta dito ngayong gabi. Nakakaya naman. Sige na, mauna ka ng sumubo. Mabilis pong lumabas ng bahay si Ganggang. Ako naman, sumandok na po ng kanin. Naglagay sa mangkok ng sinigang. Susubo na nga sana ko pero may kulang. Yung sausawan ko nga. Pumunta ako ng kusina ni Ganggang.
Hindi na ako nakapagpaalam kasi wala naman siya. Kumuha ako ng platito, patis, tsaka sili. Walang kalamansi. Doon ko na naalala ang binulsa ko. O di ba? Tama nga ako. Hiniwa ko ang kalamansi doon sa kusina. Pinatak doon sa sausawan ko. Bumalik ako doon sa lamesa. Naglagay ako sa kanin ng 1 pirasong lempo, gulay, sabaw, tapos yung sausawan ko. Isusubo ko na nga sana ito nang magulat na lang po ko nang yung laman bigla pong nagkikisot-kisot. Tinignan ko po ito ng maigi at laking gulat ko na lamang po nang bigla pong nagbago yung laman. Hindi ako pwedeng magkamali. Naging tenga po ito. Tenga ng tao. Napatayo ako. Bakit kaya ako nangyari yun? Mabuti hindi ako nakasigaw. Sumilip ako sa labas. Wala pa doon si Ganggang. Mukhang hindi pa nakakabalik. Kaya bago pa mangyari ang hindi inaasahan, tumakbo na ako papalabas ng bahay niya at umuwi po ng bahay. Swerte. Hindi niya ako nakita. Alam ko po ang nangyari. Pangyayanggaw yun ng isang aswang. Mabuti na lang talaga nakapagdala ako ng kalamansi dahil kung hindi, baka nabiktima na ako. Ang hirap paniwalaan na yung ganong kagandang babae isang aswang. Buong gabi ay hindi ako nakatulog. Nakikiramdam ako. Pinakikinggan ko ang paligid. Buti, wala pong nangyari sa akin. Kinabukasan po noon, agad-agad ay umalis po ako ng Bataan. Bumalik na ako ng Maynila kahit kalahati pa lang po ng bakasyon ko. Ang sabi ko na lang sa nanay ko, kailangan bumalik dahil enrollment na. Pero ang totoo, maiwas lang talaga ako sa dalaga na yon. Ang balita ko nga sa kanya, bago raw magpasukan, umalis na raw yung babae na yun sa baryo namin. Mabuti na lang talaga. Dahil aswang pala siya. Mula po nun, lahat na ng pagkain, pinapatakan ko ng kalamansi. Kahit nga hotdog basta luto ng iba, obligado. Kaysa naman maadali ka ng aswang.